Okay, may ano daw, dali customer nag-complain dahil lang sa isang 41 daily clean na butter. O ito, complaint niya, no? Isang assistant store manager. Ito yung kanyang complaint. Discrimination and poor customer service. Isa naman, dishonesty. Isa naman, giving false testimony to his superior. Ano ba, bakit ganun? Diba? Bakit niya ng Tapos sabi niya, meron siyang recorded video just by complaint. Ano meron sa recorded video niya? Naku, makikita ba natin yan? Sige, tingnan natin. Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman natin ito lang sa video sa channel Mike Stories. Ako pala sa mga ito naman tayo sa isang random reaction podcast or idea. Ngayon araw ng mga stories na meron tayong napulot na isang post na medyo paano ba sabay ito? Nakaka-trigger? Nakakainis? O nakakaawa? Depende so kung anong side mo. Ito isang formal customer complaint na ipinafile ni sa Dali Everyday sa Dali Store, no. Mga stories, no, i-battle up niyo kasi itong tungkol sa isang pirasong daily clean man lang, no, na nakahalaga ng 41 pesos at binayaran ng 1,000 bill, no. At nag-escalate hanggang sa naging explanational, video evidence at formal complaint na may 3 grounds, no. Diba? Na mamaya yung tatalakayan ng ganyan. Tama yun na rin nyo, 41 pesos na lang, isang peraso lang naman. So mga stories, ang basahin natin, i-react natin. No? So tingnan natin kung sino ba talaga ang punto rito. Okay? Let's go. So sige, basahin muna natin ang mismong customer complaint form. So makikita nyo, may iba dito, hinarang ko muna for kasi may mga masisela kasi information dito, hinaharap ko lang ito. Hindi ko pwedeng basahin, itang ito in the public, no? So, ito yung complaint natin. Ito galing to kay Efren E. Mendoza, no? Taga San Maria, Batuan, Batangas, no? Tapos complaint niya nasa July 8. So, nakalagay dito 2026. Okay, so, recently lang, no? Pero explanation nakalagay 2024. Siguro typo lang, no? Pero basta July 8, okay? Complaint niya, no? Laban kay, kay Mr. Von Dolor, no? Isang ASM o Assistant Store Manager. Sa grounds na, pakinggan nyo to. Number 1, discrimination and poor customer service. Number 2, dishonesty. And number 3, giving false testimony to his superior. Ito sabi niya, meron siyang recorded video to justify the complaint, no? Ngayon, babasahin natin yung explanation nito para mag-gets natin yung bagong kwento. Right? Okay, so ano nangyari, no? Ito, pauna si Efren, galing trabaho, dumaan siya sa Dali, pero bumili sa isang piraso. Isang piraso lang, ng daily cream, small size, ang pera niya ay 1,000 bill. Nang ibayad niya, no? Sabi ni Mr. Bonds, yung ASM, na wala daw siyang panupli. Paano kaya ang ginawa? In-transaction muna kasunod ng customer, pero ito ang twist. Ang stories, no? Ito, nung binuksan ni Mr. Von yung cash register, nakita ni Efren ng maraming 500 bills at 100 bills at coins sa loob ng kaha. Ngayon, tapos na i-transaction ni Mr. Von ng kasunod na customer, yung pera ng kasunod, 1,000 bill. Okay? Pareho. So, nagtanong si Efren, bakit yung kasunod ng customer ay nag-transact agad, pero siya ito naghintay. Samantalang, pareho lang naman ang denomination, yung pera nila. So, at dagpot na daily product ang binili niya, pero natunaw. Pwedeng mabad order. Tama naman yun. Kaya, dapat daw inaasan, isang alang-alang ito si Mr. Von. Okay? So, ayun, ang basis niya para sa discrimination and poor customer service. Ito, pangalawa nito naman, dishonesty, sabi ni Mr. Von, wala siyang panuklim, pero nakita naman ni Efren na may 500 peso bill, 100 bills at coins sa kaha. So, para sa kanya, kasinungalingan yan. Okay? Pangatlo, at sabi niya rin, ang pinakamalala dito, false testimony. Nagbigay si Mr. Von sa maling testimonya sa kanyang superior na si Mr. Richmond Manalingot. Okay? Yung store manager, no? Para siya pa raw ang lumalabas na masama.
may recorded video daw siya, no, na napanood ng at narinig ang pag-amin ni Mr. Bond sa kanya mga pagkakamali. Okay. At ang hiling niya, no, mabigyan ng katarungan at ipataw ng kaparusahan sa ganitong klase ng empleyado. Okay, mga stories, no, natapos natin itong basahin ito, no, at sa ngayon, oras na para mag-react. At hindi ko kayang hindi maging honest dito, okay, mga stories. Kaya pasensya na kung may masasaktan, no? Pero kailangan natin pag-usapan ito ng maayos. At nang may logic, okay? Na may technicalities at syempre may mga opinion ko. Unang-una, tungkol sa 41 pesos na 40 pesos na item at 1,000 pesos. Mga story, so look, technically, walang batas na nagsasabi na bawal ka magbayad ng 1,000 pesos para sa 41 pesos na produkto. Legal tender yan. Oo, tama yun. Legal tender yan. Pero, malaking pero to, may common sense at ang social awareness, no? Hindi yan nakalagay sa batas. Pero nakalagay yan sa pagiging makatao. Okay? 41 pesos. Isang piraso ng isang butter. Okay? Dairy cream, no? Tapos 1,000 yung ibabayad mo. Ang sukli mo ay 959. Halos 1,000 rin ang kailangan ilabas ng cashier para sa isang item mo na wala pang 50 pesos. Okay? Tanong ko sa iyo, Sir Efren, wala ka bang barya? Wala kang 50 pesos, wala kang 100, wala kang GCash, Maya, o kahit anong e-wallet, di ba? Kasi kung wala ka naman talagang ibang pera, okay, gets ko yan. Okay lang yun, gets ko yan. Nangyayari yan. Okay, nangyayari yan. Hindi naman lahat ang pagkakataon na may barya tayo. Okay. Pero sa nangyari man yan, ang appropriate response ay pakiusap. Okay, hindi complain. Kaya sir, sorry 1,000 pesos lang talaga ang meron ako. Okay lang ba? Ganun, di ba? Hindi yung automatic ka ng galit at ipa-file mo agad ng formal complaint. Okay? Pangalawa, ito yung discrimination argument, okay? So, ang sabi ni Sir Efren, no, discriminate siya dahil yung kasunod na customer na yung 1,000 pesos din ang may na-transact agad. Pero siya yung pinaghintay. Okay? Mga stories, no, dito kailangan natin mag-isip ng malalim. Okay? Mag-isip ng malalim. Discrimination is a heavy word. Okay? Ang discrimination is legal at social context ay pagtatanggi base sa lahi, kasarian, edad, religion, o katayuan sa buhay. Okay? Ang hindi ka una-una ay mag-transact sa grocery store dahil sa panukli issue. Hindi yan discrimination. Okay? Yan ay logistical problem ng cashier. Right? Bakit niya na-transact yung kasunod? Baka naman mas malaki yung binili nung kasunod. Okay? Baka after ng una niyan in-transact, nagkaroon na siya ng enough na panukli para sa susunod, no? Baka may natanggap siyang bills galing sa ibang customer na nag-allow sa kanya na nag-transact na. Okay? Ang laki-laking salita ng discrimination para sa ganitong sitwasyon. Okay? Yan ang tinatawag na inflation of terms. Okay? Ginagamit ang mabibigat na salita para sa magaan ng sitwasyon. So, at kapag ginawa mo yan, okay, diminish mo ang tunay na kahulugan ng discrimination para sa mga taong totoong dumadanas ng discrimination. Okay? Pangatlo, dishonesty. Sinabi ni Mr. Don na wala siyang panukli. Okay, nakita ni Sir Efren na may pera sa kahap. Kaya dishonesty daw. Okay. Mga stories, no? Let me explain something na siguro hindi alam ni Sir Efren dito. Or alam niya pero nirefuse niya in-acknowledge. Okay. Kung ikaw ay cashier at ikaw ay nag-ooperate ng buong araw, okay, ang pera sa kamo ay hindi lahat available para sa panukli. Okay? May mga bills and coins dyan na kailangan mo i-preserve para sa buong shift. I-preserve mo sa buong shift mo, no? Hindi mo pwedeng ibigay lahat ng panukli sa isang customer na bumili ng 41 pesos tapos 1,000 pesos ang bayan. Kasi paano yung magsusunod na customers? Di ba? Ngayon,
mag-imagine ka, no? May dalawang pong customer. Na parang darating sa buong ship mo. Kung bibigay mo lahat ng barya at bills mo sa isang tao, ubus ka. Tapos ikaw ang mapapagalitan ng manager kasi wala ka ng panukli. Okay? So technically, mali ba si Mr. Bon ang sabihin na wala siyang panukli? In strictly literal terms, no, meron naman nga sa kaha. Okay. Meron na sa kaha. Pero ang context na walang panukli sa cashier ay hindi zero para sa kaha. Ang ibig sabihin nun ay hindi niya kaya ibigay ng panukli nang hindi mako-compromise ang operations niya for the rest of the ship. Okay? Sana maintindihan niyo yung iba. Is it a white lie? Well, technically, oo. But is it dishonestly the malicious sense? Hindi. It's operational management. Yan ang reality ng retail. Okay? At ang daming nagsasabi na sa comments, no? Cashier sa ibang stores, pare-pareho na nagsasabi na mahirap mag-ipon ng panukli. Okay? Ang bangko mismo, nauubusan ng coins sa bills, no? So, paano pa kaya sa isang grocery store sa barangay? Diba? Pangapat, ito yung false testimony, no? Sabi ni Sir Efren, no? Nagbigay ng maling testimonya si Mr. Von sa kanyang store manager para siya raw ang lumalabas sa masaka. Tika, mga stories wala tayong details kung ano exactly ni Sir Bon sa store manager, no? Wala tayong transcript, no? Wala tayong recording ng conversations nila. So we can verify this claim, okay? Pero let me say this, okay? If Mr. Von did lie to his superior, then mali yun. Walang excuse yun, okay? Walang exception doon. Ang pagsisinungaling sa superior mo ay seryosong opensyon sa kahit anong workplace. Okay? However, ang tanong ay, totoo ba yun? O ang perception lang ba ni Sir Efren ay na-misrepresent siya? Okay? Kasi minsan mga stories, no, kung galit ka na, lahat ng mga bagay na tila laban sa'yo, okay, at ang interpretation mo ng events ay filtered na sa emotion mo. Sabi niya, meron siyang video, kung totoo yan, okay? Kung totoo yan, na-attend doon sa video at pang-amin ni Mr. Bon, then may basis siya. Okay? Pero kung ang video ay ambiguous o open to interpretation, well, mahina ang leg niya dito. Okay? Panglima, ang proportionality test dito. Ito ang pinaka-importante para sa akin, mga stories. Ang tanong ay simple lang. Proportionate ba ang response sa offense? Ang offense hindi ka unahin na transaction ng grocery. Paghihintay ka ng ilang minuto, sinabi sa iyo na walang panukli kahit parang meron. Okay. Ang response kasi, masters, formal customer complaint form. Pinakita ko yan kanina. Multi-page handwritten explanation letter. Video recording, pagbanggit ng buong pangalan ng empleyado, ng store manager, ng operations manager, paghingi ng kaparusahan at pag-post sa social media. Mga stories, proportionate ba yan? Para sa akin, at ito lang ang opinion ko dito. No, hindi. Sobrang laki ng reaction para sa sobrang liit ng bagay. Ilang minuto ka lang pinaghintay, hindi ka pinagalitan, hindi ka sinigawan, hindi ka minura, hindi ka nirefuse ng service, pinaghintay ka lang na sabihin na sandali lang. Okay? At dahil doon, gusto mo na magpatawag ng sanction o kaparusahan ng empleyado, gusto mo siyang mawalan ng trabaho dahil lang doon. Mga stories ang isipin niyo, sa economy na ngayon, sa hirap ng buhay ng tao na wala ng trabaho, ng source of income, ng pangkain, dahil lang sa 41 pesos na Dairy Cream na ilang lang minuto pinaghintay. Saan ang proportionality dyan? Diba? Panganim,
Ito sa mga comment section ha. Talagang kinopya ko lahat yan. Mga stories napansin nyo ba? Basahin ng ilan sa mga comments doon. Okay? May isa na may isa sabi na, bili ka na lang ng 41 pesos na pero 1,000 pesos. Sana papalit ka na lang. May isa pa dito. Dahil sa 41 pesos, nawawalan pa rin trabaho. Sana naging masaya ka. Isa pa dito, napakaliit ang bagay na pwede mo naman pag-usapan. Gusto mo na agad ipagtanggal yung tao? At saka may nagsabi pa, ang bilis ng dali, pinaiikot lang. Araw-araw nagkukulot ng bangko. May mga araw-araw talaga na hirap ng mga bills and points. Mga stories, overwhelming ang comments, Halos 90 to 95% ang nagko-comment na against kay Sir Efren. At hindi lang yung random trolls nila, hindi lang random trolls sa mga comment, may former Dali employees din. Okay? Current retail workers, cashiers from other stores. At lahat sila pare-pareho ang sinasabi, mahirap mag-ipon ng panukli. At ang 1,000 beer para sa 41 pesos na item na talagang challenging. Okay? Yan, ang sabi ng isa. At gusto kong itong i-highlight kasi meron itong tama. May mali man ang customer pero minsan dumatating din sa point na baka maubusan ng barya ang tao. Pero yung panghintayin lang at magsinungaling sa cashier, hindi rin tama. Okay. Ito yung balance take ko. May punto si Sir Efren na hindi maganda ang customer experience niya. At kung talagang nagsinungaling si Sir Von sa kanya, hindi rin yun okay. Pero ang extent ng reaction, ang formal complaint, ang explanation letter, paghingi ng kaparusahan, disproportionate yung sa nangyayari. At may isa pang comment na gusto kong basahin. Galing siya sa retail pero hindi makanaunawa from City Mart based on his profile. Stories, if true to, kung totoo man to, kung nagtatrabaho rin si Sir Efren sa retail industry, alam niya dapat kung gaano kahirap ang cashier. Alam niya dapat ang struggle ng panunukli. So bakit ganun ang response niya? Pampito, ito ang aking logical fallacy dito. Gusto ko rin i-point out ang mga logical fallacy na nakikita ko rito. Appeal to emotions una. Appeal to emotions. Yung pagsasabi ng daily product na binunod ko, madaling natunaw. Totoo yan. Pero ang ilang minuto paghihintay sa customer ay hindi magiging dahilan para matunaw ang daily cream. Okay? Hindi ka nag-aantay sa isang oras. Minuto lang yan. Okay? Number 2, equivocation. Ang paggamit ng salitang discrimination as sa context na hindi naman applicable. Hindi ka discriminate. Nagaling ka. Magkaiba yun. Okay? Number 3, hasty generalization. Ang pag-assume na dahil may nakita kang bills at coins sa kaha, may panukli na agad. Hindi mo alam kung gaano karami na kailangan i-preserve para sa buong araw. Number 4, false dilemma. Ang framing na either suklian mo agad and you're being dishonest, may middle ground yan. Pwedeng totoong may pera sa kaha, okay? Pero hindi na para sa comfortable na panukli operations. Diba? So, stories, ito ang masasabi ko dito. Look, hindi ko sinasabing perfecto ang customer service, hindi ko sinasabing na perfecto ang customer service ng Dali. Hindi ko sinasabing tama si Sir Gon dito sa lahat, Kung totoo nagsinungaling siya sa superior niya na nini-frame niya si Sir Efren. Mali yun. Okay? Mali yun. Wala nang tanong-tanong doon. Pero ang buong complaint, ang gravity ng accusations, discrimination, dishonesty, false testimony, para sa isang 41 pesos na daily cream at ilang minutong paghihintay. Mga stories, kailangan natin matutong mag-pick ng battles natin, okay? Hindi lahat ng inconvenience ang grounds for formal complaint, okay? Hindi lahat ng di magandang experience ay discrimination. Hindi lahat ng paghihintay, okay? Minsan, ang tangong gawin ay huminga ng malalim, tanggapin na hindi perfect ang araw at mag-move on. Bumili ka sa kabilang store kung ayaw mo na o kaya magdala ka ng barya next time. Okay? At sa pinakamasakit na parte dito, okay?
may taong posibleng mawala ng trabaho. Sa isang empleyado na kumakayod, na pinagkakasya ng araw-araw, na nag-ooperate ng kulang sa panukli dahil naglakas loob ng isang customer na mag-file ng complaint at mag-post ng social media. Para sa 41 pesos. Mga stories, let's be better than this. Let's have empathy. Let's have proportionally. Let's have common sense. At kung may concern ka sa customer service, pag-usapan natin ng maayos. I-escalate natin ng proper. Pero huwag natin gawing buhay at trabaho ng tao ang kapalit ng ating iritasyon. As what one commenter said, okay? Sa comment, as what one commenter said, no? Yung sinabi base dito. And I think this is the best summary. Napakaliit na bagay na pwede naman pag-usapan. Gusto mo na agad ipagtanggal ng tao. What if bumalik yan sa iyo ng tenfold? Let that sink in. So, yung mga stories na yan ang reaction for the customer complaint na ito, no? Agree ba kayo o disagree? At comment nyo na lang sa baba, no? Kung gusto mo mga ganitong maraming content na ganito, reaction, opinion, commentary, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification bonus sa baba. Road to 500, subscribers na tayo. Malapit na. Okay. May lalabas ako video tungkol dyan. Okay? So, ayan, abangan yan, no? Basta, subscribe na lang kayo, tapos like nyo na po yan, no? Okay? Yun lang mga stories. Ako pala si Mikey at as always, mga stories. Thank you and have a good time, stars. Bye.